Hello world, it's me Doji. Welcome back sa aking channel. Gusto mo ba i-publish yung website mo or yung project mo online? Kung meron kang web page na ginagawa, sabihin natin meron kang system na ginagawa para sa company, sa school mo, o para kahit kaninong negosyante, mga website ng business, tapos gusto mo siya i-publish online, guys. Nasa tamang video ka kasi sa video na to, papakita ko sa'yo yung paraan. And no, hindi kailangan eksperto ka at sobrang galing mo, no? In fact, mga tol, kahit nga senior high ka lang, basta marunong kang umintindi, magagawa mo i-publish yung project mo na yan sa internet. Siyempre, di ko na patatagalin to, guys. Simulan na natin. Ano ba yung mga kailangan natin? Una, syempre yung resources ng project natin. Yung mga files niyan dapat naka-ready na, kompleto na. Number 2, kailangan natin ng hosting provider. Ano ngayon yung hosting provider, guys? Di ba yung mga website, meron yung mga link. So yung link na yun, doon natin siya kukunin. So yung ikatlong requirements natin, ito na yung last, guys. Kahit kukuha tayo ng link, then definitely meron tong fee. Pero mura lang mga tol. Yung sa akin nga 50 pesos lang a month. Imagine that. But way back then pa yun. So ngayon alam ko asa 100 plus. At kung yung project naman na gagawin mo or yung webpage na i-upload mo online is para sa business mo or portfolio mo kung saan magiging source of income mo. So sige, simulan na natin. Dahil alam na natin yung requirements, tatlo lang, guys. Yung project resources ng mga files natin, ready na. Hanap ngayon tayo ng hosting provider. At syempre, kailangan meron tayong cash. Simulan na natin agad. As kasi mga tol, sa first requirement natin, eto na, guys, yung aking mga files. So simpleng webpage lang naman to, no? So portfolio lang to. Ayan. So meron akong index.html, JavaScript, tsaka CSS. Ngayon na prepared na, guys, yung mga files ng project ko. Pa-publish ko na lang to sa internet. Paano ngayon natin siya pa-publish? Hahanap ngayon tayo ng hosting provider. At ang isa sa pinaka-trusted at recommended na hosting provider, guys, is yung Hostinger. And ako personally, yun din yung ginagamit ko. Ngayon, paano pumunta sa Hostinger? Punta ka lang dyan sa link sa baba. Ilalagay ko yung link nila. Dyan ka na pumunta para magkaroon ka ng discount. So pagka-click mo ng link, yung hostinger.com/dojicreates, mag-open ngayon itong page na to. Ayan. And baba ka lang ng konti. Makikita mo yung iba't ibang web hosting plan na ino-offer ng Hostinger. And sabi ko nga sa inyo, guys, nakita nyo naman, di ba? Per month, napakamura lang niya. 109. May 49 pa nga eh. And guys, I want you to pay attention. Lalakihan ko lang to, no, kasi naka-small screen tayo. Ayan. So, I want you to pay attention, mga tol, dun sa mga features na ino-offer nila. Kapag ka naka-premium ka, create up to 3 websites. Now, ako, guys, mas pipiliin ko yung business. Bakit? Kasi almost 60 pesos lang yung difference nila. Ito 100 na, ito 169. Pero sa business kasi, meron ka ng 50 websites. Okay? So, ako sa'yo, guys, grabe, gamitin mo na lang yung common sense mo. So, syempre ako, mga tol, i-recommend ko talaga mag-business ka na lang kasi mas makakatira. Considering na mas maganda yung kanyang mga features. Tapos, 60 pesos lang yung difference per month. Pero sige, sabihin na natin, sobrang kuripot ako, tapos pipiliin ko na lang itong most popular, no? Kung nakapili ka na, click mo lang yung choose plan. Tapos, lalabas ngayon tong page na to, your cart. Kumbaga, yung detail ng cart natin. Pinili mong plan is yung premium, yung pinaka most popular. Makakita ka ng period. Ibig sabihin, gaano katagal mo siya gusto gamitin. So, pwede ka pumili from 12 months hanggang 48. Wag lang yung 1 month. Kasi guys, medyo mataas ang singil pag 1 month. Hindi mo magagamit yung coupon code natin. So, ito yung sikreto. Sabihin natin, pipiliin ko lang yung 12 months. Doon ako lulugar sa mas common na desisyon ng normal na tao. Pipiliin ko kunyari yung 12 months. Makikita mo ngayon dito sa right side yung summary. So, ang magiging total natin, 12 months, 149 per month. So, ang total natin sa 12 months is 2K. Ngayon, mga tol, para mas makatipid tayo, punta ka ngayon dito sa Heba coupon code. Click mo lang yan. Tapos, i-type mo yung pangalan ko. Type mo lang yung pangalan ko ni Doji Creates. Tapos i-apply mo. And then makikita mo, makakatipid ka ng 10%. Grabe, guys, oh. 1.8 na lang siya, 'di ba? 200, malaking bagay din 'yon. Especially nandito tayo sa Pilipinas. Alam niyo naman, 'di ba? Bago tayo mag-proceed, ano ba tong hosting, guys? Itong hosting, mga tol, ito yung magbibigay sa atin ng link na sinasabi ko, ng domain. Okay? And para patunayan sa inyo 'yan, pag pumunta ka ngayon sa baba, makikita mo secure a domain. Okay? So dito mamimili ka ngayon ng domain. Kunyari, ang pipiliin mo is dojicreates.com. Pag pinili mo kasi yan, taken na yan eh. Baga, nakuha ko na yan. So, papakita niya sa'yo, not available na siya. Okay? So, pwede mong palitan. Sabihin natin, dojicreates2027.com. So, guys, kung makikita nyo dito ngayon, yung dojicreates2027.com, available pa siya. And yun, may offer nga siya. Oh. Pero mga tol, dahil pinili mo yung 12 months, kung makikita na nyo dito, sa order summary natin, na yung ating domain is libre na yan. Okay? Wala ka nang babayaran. So, pag binili mo to, guys, libre na yung domain. Yung pinaka-link natin, libre na yan. Pati yung privacy. Sabihin nun, mga tol, kahit na yung website nakapangalan sa'yo, pero naka-hide yung identity mo, anonymous ka pa din. Hindi nila malalaman kung sino yung may-ari ng website. Kasi, meron silang domain privacy protection, which is, guys, 0 pesos din, okay? So, yung domain, 0 din. So, ano pang hinihintay nyo? Marketing, hindi, tol. Totoo din sinasabi ko, mga tol. Sa akin talaga, ito yung best option. So, once na okay ka na, desidido ka na dyan sa website mo, continue mo na yan. Lalabas ngayon itong ganitong interface, mga tol. Kung saan, sasabihin niya na mag-register ka muna.
muna. So pagka-register mo kasi magpo-proceed na yan doon, no? And madali lang yung payment method nito kasi GCash, meron siyang GCash. Pwede kang magbayad sa GCash, guys. Yun yung maganda rito. Kaya lagi ko 'tong nire-recommend. O sabihin na natin, okay na, nabili ko na, nakapag-register na rin ako. Anong next? So guys, i-open ko na ngayon yung account ko. Kasi guys, nabili ko na nga 'to, 'di ba? Ba't ako bibili ulit? So open ko na yung account ko kung saan nakabili na ako ng domain at saka ng hosting service. Eto na siya, guys. Papaliwanag ko lang ng konti. Yung hosting kasi, mga tol, kumbaga, isipin mo na lang na para siyang memory card, para siyang storage, no? Bumibili ka ng storage. Iba yung domain, ha? Yung domain, yun yung pinaka-link natin. Binibili din yun. Pero nga, kagaya na pinakita ko sa inyo kanina, free na siya. Yung hosting naman, yun naman yung lalagyanan ng mga resources natin. So, binabayaran din yun. Okay? So, yun talaga yung binayaran natin doon kanina. Kagandaan lang kay hostinger, kapag kumuha ka ng hosting service or bumili ka ng parang storage, doon mo lalagay yung mga resources ng project mo, bibigyan ka na niya ng free na domain. So, bibigyan ka niya ng link ko. Bahala ka na mag-decide kung anong gusto mong website. Ang gagawin niyo na, guys, is open niyo yung browser ninyo. Punta kayo ngayon sa hostinger. Punta kayo sa account ninyo, no? So, pagpunta ninyo sa account ninyo, eto ngayon yung lalabas. Ayan. So, ang una natin gagawin, guys, is click nyo lang yung websites. Ayan. Tapos, i-click natin yung add a website. So, click natin yung add a website. Tapos, piliin niyo dito yung custom HTML website. Okay? Now, kasi yung mga options kasi dito, guys, mga AI powered to, no? Kung gusto mo gumamit ng AI, so meron siyang tinatawag na hosting your horizons. Ito, guys, kapag kagagawa ka pa lang ng project mo, sabihin natin wala ka pa talagang website, pwede mo itong piliin. O kaya naman, kung gusto mo gumamit ng WordPress, may AI din yan, mga tol. Pwede rin itong hosting or website builder. Halata naman sa pangalan. O kaya, gusto mo mag-deploy ng mga web app, pwede rin. Pero guys, ang gagamitin ko kasi ngayon, dahil meron na akong resources, meron na akong simpleng page, yung HTML, CSS, JavaScript ko, pipiliin ko na lang yung custom HTML website. So, click mo lang yan. Tapos, pagka-click mo, lalabas ngayon yung ganitong interface. Dito ka nagagawa ng domain. So, kanina, dun sa cart, actually, namimili pa lang tayo. Chine-check pa lang natin kung available ba yung domain or yung site na gusto natin. Pagka available siya, hindi naman automatic na kay-create yan. Dito natin siya i-create pagka nag-add na tayo ng website. So, dito pwede ka ulit mag-check kung ano yung gusto mo, no? Ayan, check niya pa rin dyan. O, ito, available to. Diba? Pero, i-recommend niya sa akin yung imdoji.com. Kasi guys, nag-create na ako before ng website. Okay? So, ang ginamit kong site is yung imdoji.com. So, ito yung nire-recommend niya sa akin kasi akin na to at wala pa tong laman, binura ko. Ngayon, kung malakas trip mo, gusto mo pang bumili ng iba pa, bahala ka. Kung marami kang pera, go! Pero sa akin, guys, gagamitin ko na to. Pero just in case sa mga wala pa, guys, type mo lang ulit dito yung link or yung URL, yung website na gusto mo. Then, select mo lang siya. And yun na yun, guys. Kapag ka-select mo nung domain na gusto mo, i-click mo lang yung next. Pag next natin, dito may lalabas na iba't ibang location. So, ito, guys, server to. Hindi nyo makikita yung Pilipinas dito. Ibig sabihin lang nito, alin yung pinakamalapit na server sa Pilipinas. So, actually, ang pinakamalapit sana is Malaysia. Pero, mataas pa rin yung latency. So, ang recommended niya lagi is Indonesia. So, dito, wala na kayong gagawin, no? Talagang mag-next na lang kayo agad. Ayan. Tapos, ipe-prepare niya na ngayon yung environment. So, hintayin na lang natin tumatapos. And ngayon, guys, habang naghihintay tayo dyan, mag-o-open ako ngayon ng guest. Tapos, may itatype akong link yung domain na binili ko na, yung imdoji.com. Tapos, tignan natin kung may laman na ba siya. O, nakita ninyo, wala pa siyang laman. Sabi lang dito, you're all set to go. All you have to do now is upload your website files and start your journey. I-upload ko na lang daw yung files ng website ko. Pero, as for now, dahil wala pa ako ina-upload, ito lang yung makikita natin. Walang kalaman-laman. Ba? So, tignan natin mamaya kung mag-upload nga ba talaga. Ayan, no? Ni-refresh ko na wala pang laman. And kapag katapos na yung naglo-loading kanina, mga tol, ito na yung lalabas, no? Yung dashboard ng mismong link natin. So, pwede ninyong i-preview. So, pag pin-review natin yan, wala tayong makikita dyan. Yung pa din yung makikita natin. So, nga wala pa nga siyang laman, diba? So, ano nga yung gagawin natin? So, meron kayong makikita ditong file manager. Napaka common sense lang, no? May file manager. So, i-click lang natin yung file manager. Ayan, lalabas ngayon yung ganitong interface. Makakakita ka ng parang folder. Ayan, o, diba? Parang folder, no? So, ang sabi niya dito, do not upload here. Ibig sabihin, hindi mo dito ilalagay yung website mo, ha? Yung mga resources mo. So, saan mo ilalagay yung mga file mo? So, ito kasi, guys, yung mga files ko. Aking HTML, CSS, JavaScript. Na ang gagawin ko ngayon, para magkaroon ng laman itong website na imdoji.com, ang gagawin ko, mga tol, is i-upload ko to dito. Drag and drop lang naman yan. Pero, hindi exactly here. Sabi niya dito, do not upload here. So, wag dito, no? Saan mo i-upload? Dito sa loob ng public HTML. Open mo yan. Tapos, i-upload mo ngayon itong files mo. Or pwede mo nang burahin tong default, no? Burahin na natin to. Delete natin siya. Kaya, so pagka-delete mo yan, i-drag and drop mo ngayon yung mga files mo sa loob ng public HTML. Kaya, ganun lang kasimple. Kapag ka naka-drag and drop na yan, hintayin na lang natin na mag-load yung web page ko dito sa domain. So, tingnan natin. Kasi preview lang naman to, kaya hindi pa yan yung domain talaga, no? Pink zebra nakalagay. Preview lang yan. Mamaya, open natin yung imdoji.com talaga. So, tingnan natin. O yan, lumabas na. So, open ko ngayon yung
yung aking, eto. Kung mapapansin niyo mga tol, eto talaga yung imdoji.com. So, sana nakikita niyo kasi ang liit di ko palakihan So, eto ngayon yung i-reload natin. Tignan natin kung talaga bang na-upload yung webpage na ginawa ko, yung project ko. So, i-restart ko siya. Ayan. And then, boom. Nakuha ninyo. Lumabas na ngayon yung aking project na ginawa para dito sa domain na to. So, mga tol, ganun lang kasimple i-upload or i-publish yung mga project natin online. Kung 12 months yung pinili mo, isang taon pa bago mo yan balikan. Pero yung website mo, yung portfolio mo, nandyan na yan sa internet. Kaya ako nga sinasuggest ko kasi yung business kasi nga mas makakatipid ka, no? Mas malaki yung discount at mas marami kang website na pwedeng gawin. 'Di ba? Mura na nga siya, maka-discount ka pa. Gamitin mo yung coupon code natin na Doji Creates. I-open mo yung link natin dyan sa baba, doon ka mag-register, doon ka gumawa ng account, doon ka pumili, tapos gamitin mo yung coupon code na Doji Creates para makasave ka at mas makamura ka. Okay mga tol, so yun lang. Thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo. Share nyo to sa mga klase niya para hindi tanong ng tanong sa mga group. Ilan mga tol, see you on our next tutorial.